Ako po ang inyong punong lakandiwa. Magpapakilala sa dalawang manunula, isang nagsasabing katapatan ng mas sagana at isang nagsasabing kasanayan ng mas mahalaga. Ano nga bang totoo mga binibining Ginoo? Ano ang mas mahalaga, katapatan o kasanayan? Kanilang pagtatalunan ang isang binanggit ko, masigabong palakpakan sa kanila ihandog ninyo. Ako si Alvaro, tagapagtanggol ng katapatan. Ang puso't prinsipyo, yan ang susi sa matagumpay na pamunuan, sapagkat ang pinunong tapat di kailanman bibitiw. Sa kanyang tungkulin walang bahid ng pang-abuso o paglililot taksin. Ang kayamanan ng bansa'y hindi kailanman lulustayin. Ang taong bayan ay hindi kayang lokohin. Dahil ang pinuno na may tapat na damdamin ay gagawa ng tama kahit ito'y masakit sa paningin. Ang kasanayan ay mahalaga, yan ang di ko itatanggi. Ngunit ano ang silbi ng galing kung puno ng katiwalaan at pagkakamali? Mas mabuti na ang pinunong di ganon kabiyasa, basta tapat at matuwid ang kanyang puso't diwa. Alvaro, ang tapat na puso ay mahalaga. Ngunit sa mundong ito, ang kasanayan ang siyang nagdadala. Sa pamumuno, hindi sapat ang mabuting hangarin. Kung walang kakayahang umaksyon, ang bayan ay may hirapan din. Ano ang magagawa ng tapat na pinuno kung sa oras ng krisis siya ay di makapagdesisyon ng matino? Ang kailangan natin ay leader na may talino at kakayahan upang masolusyonan ang problema ng bayan na walang kapalpakan. Ang bansang ito ay di lang damdamin ang kailangan, kundi galing at talas ng isipan. Kahit tapat ka pa, kung kulang ka sa kakayahan, ang bansa'y malulugmok sa paghihirap, kahirapan at kalituhan. Muli pong nagbabalik inyong lakandiwa upang itigil sandali ang kanilang pagsasalita. Nais ko kayong tanungin mga binibinit Ginoo, sampanig ba kayo sa katapatan o kasanayan? Sa kanilang salita'y tunay akong namamangha, ngunit sa pagdesisyon ay hindi ko magawa. Alam kong nais ninyong marinig na silang dalawa, kaya ang pagtutunggalian natin ay tuloy na. Ang sinasabi mo'y may halong katotohanan, ngunit huwag kalimutan ang kasanayan ay maaaring matutunan. Ngunit ang puso't katapatan, yan ay bihirang matagpuan. Kapag may integridad ang pinuno, siya'y gagawa ng may kabuluhan. Sa kasaysayan ng ating bayan, ano ba ang nagpabagsak? Kundi ang kasanayang may halong kasakiman, katiwalian at kagalakan. Ang tapat na leader ay may malinis na hangarin, at kahit kulang sa kasanayan, siya'y kayang turuan upang magtagumpay pa rin. Kung tapat ang isang pinuno, tiwala ng bayan ay naroon. At sa tiwalang ito, siya'y makagagawa ng tamang diskarte sa bawat panahon. Ang kasanayan ay walang saysay kung ito'y walang moralidad. Dahil ang tunay na leader ay nagmumula sa tapat na intensyon at malasakit sa kanyang bayan. Naku Alvaro, ang kasanayan ay hindi dapat isang tabi. Dahil ang mabuting pamumuno'y higit pa sa simpleng intensyon o mabuting labi. Ang mga krisis na dumadating ay komplikado at ang solusyon ay di lang basta-basta, kailangan ng kasanayang totoo. Tunay nga, ang kasaysayan natin ay may mga sugat, ngunit hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa mga pinunong sakim at tiwalig sa bawat galaw. Ngunit kung ang pinuno'y may kasanayan at may sistema, ang bayan ay aangat. Kahit mahirap ang bawat problema. Ang isang matalinong leader, kahit tapat o hindi, ay may kakayahan upang makatawid sa dagat ng problema at pasakit. Ang integridad ay mahalaga, ngunit di sapat ang sandata. Kung walang kasanayan, ang bansa'y magiging alipin ng kawalan ng pag-asa. Sandali muna, ako sa labanan ay papagitna. Ang sagutan ng dalawa'y tila nagiging mainit na. Magpalamig muna ng ulo ang payo ko sa inyong dalawa. Ako munang lakandiwa ang magsasalita. Sa paghaharap na ito at tunay akong nabibigla. Aking nauunawaan ang panig ng dalawa. Sa paghihidwaang ito ay ako'y nangangamba. Pagkat ang paghatol sa mananalo sa isip ko ay wala pa. Hindi sa dalawang manunula, sana ang hinahon nyo ay huwag mawala. Muli ay tumindig at kayo'y pumagitna. Hidwa ang natigil, ipagpatuloy nyo na. Muling aking sasabihin, ang tapat na puso'y kayamanan, na higit pa sa kasanayang kayang makuha at pagyamanin sa karanasan. Ang isang leader na may matuwid na intensyon ay gagawa ng paraan para sa kanyang bayan, kahit sa gitna ng kahirapan at agam-agam.
Bakit natin isusugal ang ating kinabukasan sa isang pinuno na magaling, ngunit may pusong kasakiman? Ang tapat na pinuno'y hindi mangiiwan sa gitna ng unos. Ang kanyang hangarin ay para sa kabutihan, hindi sa sariling bulsa o kapakanan. Ang kasanayan ay mahalaga, ngunit pag ito'y walang katapatan, ang bayan ay tiyak na mahuhulog sa kamay ng mapanlilinlang. Ang puso ng isang pinuno'y dapat mapagkatiwalaan dahil ang tunay na pamumuno'y nakasalalay sa integridad at pagmamahal sa bayan. Alvaro, di ko sinabing ang tapat ay di kailangan. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang kakayahan ang magdadala sa ating bayan. Ang mundo'y mabilis ang takbo, teknolohiya at kalakalan. Kailangan ng leader na may alam, hindi lang puso't malasakit sa bayan. Kung ang isang pinuno'y walang kasanayan sa pamamahala, paano niya isinusulong ang ating ekonomiya o pangangalaga sa ating yaman? Ang kasanayan at katapatan dapat magkasama, ngunit sa oras ng matinding desisyon, kakayahan ang mananaig sa bawat isa. Kung tapat ngunit walang kasanayan, tayo'y mahuhulog sa panganib. Kailangan natin ng leader na biyasa sa bawat aspeto ng pamumuno't mabilis mag-isip. Kaya't sa huli, ang kasanayan ang dapat manaig dahil ito ang tunay na susi sa pag-angat ng bayan. Akin na po pahihintuin ng dalawang manghihidwa. Wait. Huwag mo na burahin. Akin na po pahihintuin ng dalawang Akin na po pahihintuin ng dalawang manghihidwa. Ako ang lakandiwa muling magsasalita. Ang aking hiling sa dalawang manunula, kayo'y magkamay. At ang hatol ko'y heto na. Mahirap man magpasya ay aking gagawin. Ano man ang resulta, parehas kayong magaling. Walang magpatalo hanggang sa huli, kayong dalawa'y binabati kong muli. Ang sagot ay hindi lamang isa sa kanila. Dahil sa pinunong may tapat na puso at kasanayan, tiyak naaangat ang bansa. Dinedeklara kong parehas silang panalo, bigyan sila ng isang palakpakan sa